Itong prutas na ito, hindi ko talaga alam kung ano ang pangalan. Pero kayo, saan man kayong lupalok ng daigdig ngayon, kindly give me the specific name of this fruit. Kasi binigay ito ng isang mga followers ko ng bayan ng Garcia, Bohol, Bihag family. Kasi yung kilo nito, sabi nila, 400 per kilo. Noon pa yon, ilang taon. Ito ay nag-survive against Typhoon Odette. Ang narinig ko lang sa kanya, sabi niya, biri daw. Pero di ko nga ito nakita, ginugugol ko, sinesearch ko kung ano talaga itong prutas. Tingnan nyo, anytime soon, this will bear fruits. Mamumunga na ito. Hinayaan ko kahit hindi ko ito kilala sapagkat ako po'y naami sa kanyang tindig. Tingnan nyo ito. Ang ganda. Very brown. Inatake na ito. Ni-save natin. Kaya hinayaan ko na lang kasi who knows, one day this will bear fruits. At ito'y makatulong for the propagation of more like this here in our place. Tingnan nyo ang likuran ko, ang dami kong tanim dito. Pinakita ko sa inyo not to brag once again, but this is to inspire all of you. Kasi ang ating adikain is very clear. Turuan kayo na mag-farming kasi yun lang ang solusyon para lalamig ang mundo. Every plant planted, it produces oxygen. Oxygen is usable for any human being and any animal. And our carbon dioxide is very useful for the photosynthesis or the food making of any plant. That is symbiosis, give and take relationship. Ang tanim di mabubuhay pag walang tao. Ang tao hindi rin mabubuhay pag walang tanim. Kaya nga, sabi ni Francis of Assisi, gawin ting kaibigan ang mga tanim. Hindi to kaaway yung mga tanim talaga. Kaya maanumang pwede yung itanim sa bakuran ninyo, tanim nyo. Yan ang aking adikain. At isa pa, gusto ko lang ipaalam sa buong bansa, bakit ako nagtatagalog? Kasi it's a public demand. Yung nag-viral ko, nakakaw almost 1 million na. Tingnan yung comments doon, halos Tagalog. Nagpapasalamat sila sa akin na nag-decide ako na magtatagalog kahit yung nag-viral yung coconut ko, yung kumain ako sa puno, yung napakapandak tulad ko rin. Alam nyo, maraming Tagalog nagpapasalamat sa akin because they can understand my point of view, POV, dahil ako ay nagsalita ng ating national language. Yun ang isa sa mga dahilan. Kasi maraming nagtatanong, maraming nambubuli sa akin kahit nahirapan ako sa pagtatagalog. Pero bakit ako nagtagalog? Kasi it's a public demand. Kasi ang aking adikain is nagtuturo talaga ako. So any person, any one of you knows the name of this fruit tree, kindly comment dyan sa comment section para lagyan at bigyan natin ito ng hustisya, itong punong kahoy na to. Kasi hindi ko talaga alam, pero tinanim ko kasi dinala ito ng followers ko, nag-check-in sila ito, nagligo ng swimming pool natin, at saka dinala ito, kaya tinanim ko. Dalawa lang nag-survive dito sa ating farm. Looking forward that this will be a bigger tree, this will bear more fruits, birds will be staying at the branches of this plant, or butterflies. Wow! And our place becomes cooler and cooler as the years go by. Kasi dami tayong tanim dito na lumalago na, lumalaki na. So sana man lang, sa nakita nyong puno kahit hindi ko kilala, ma-inspire kayo at tulungan nyo ako upang bigyan ito ng pangalan. Okay? God bless.